Unang salang pala ng ating mga Academers sa ating first mentor. Ano kaya mangyayari? Well, I know what happened, Mikoy. Nakilala ng ating mga Academers ang isa sa mga galing at sweet na soft-spoken na dubbing director na si Miss Teng Masilungan. Wow, ito naman kaya hinanda ni Miss Teng sa kanila. Something very special. Alam mo, instead of explaining it to you, you know what, mga kahiro at Mikoy? Let's all watch this. One of the leading dubbing directors now is Miss Teng Masilungan. She's been known as the calm and the motherly director. Ngayong season ng Dubbing Academy, paano kaya niya i-handle ang ating mga Academers? Siyempre, ano yun parang isang fulfillment yun sa isang dubbing director na nakakapag-share ka ng kakayahan mo, ng mga nalalaman mo pagdating sa dubbing. So, siyempre, masaya, masarap yung pakiramdam. Gusto ko lang isulat nyo dyan kung ano yung strength nyo. Tapos, ano yung weakness? Sige, simulan natin kay Mara. Sinulat ko sa strength, fast learner, saka observant. Wow. Tapos sa weakness, easily nervous. I'm responsible when it comes to doing my task. Tapos sa weakness, time management, nagkakram ka na sa dami ng ginagawa. Passion for work. Weaknesses ko, moody, tsaka minsan may pagkamatigas yung ulo. Strength naman natin lahat ng pleasure. Weakness, first, procrastination, and second, emotional instability. Uy, maglakan yun. May emotional stability. Joke lang. Okay. Casey! Ano po, happy-go-lucky po ako. Tapos, mabait po ako and then masipag. Ang weakness ko po is yung madali po akong ma-paranoid. Tapos po, short-tempered po. Yung strength po, communication tsaka visual arts. Weakness, singing tsaka biology. Dami ko sa mga scientific names. Mainipin Mga ka siguro, words. no? Kapal kasi nag-memorize. Ang strength ko, arts, communication din. Masaya ako na kahit pa paano, marunong akong makisama. Weakness ko naman, listening. Pag nervous na ako, nangihina na ako sa listening. Parang gano'n. Strength ko po, technologically inclined. Pag-stay, yung weakness ko po, medyo slow po ako. Lalo na kapag yung mga physical kasi. Parang hirap pong mag-grasp yung mga moves, ganyan po. Sa dubbing kasi, yung mga strength nyo could be your vehicle para makapunta kayo dun sa gusto nyo puntahan. Pero yung mga weaknesses ninyo that could hinder yung inyong pagpunta sa gusto nyong puntahan. At dito nga sa dubbing. Kasi sa dubbing, kailangan dito tiyaga. Masayahin, mas sila ngayon, mas bukas sila, mas vocal sa kung ano yung gusto nilang malaman. Kaya madali lang, naging madali yung take-off namin kanina. Pag sinabing dubbing, so, voice acting. Diba? Napaparating natin yung gusto nating iparating kapag yung character lumalapat yung boses natin. Isa lang naman talagang naging focus ko kung ano yung basically naging tuntungan ko dito sa dubbing. Kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin ako. Doon lang umikot. So, yun lang yung naging preparations ko. Ano lang, say the line. Bakit mo ba kami pinababalik sa dorm? Yung first experience ko po sa dubbing, super nakakaba, diba? Tapos parang sobrang nakakabulol din ng Tagalog. Ang hirap niyang i-characterize. Nakakaba siya na masaya, na gustong ipagpatuloy pa at mag-improve pa dun sa ganitong job. We, one take ka lang. O hindi, Nakabahan ako noon. Ano ba? Ano ba yung feel ko? Noong una, akala mo madali siya. Tapos, nung nandun ka na, nakasalang ka na dun, ang hirap kasi kailangan conscious ka rin sa paligid mo. Medyo nakaka-pressure siya kasi maraming nangyayari sa isang segundo. Yung dating kasi ni Miss Teng, mabait talaga siya. Kaya lang, syempre, kailangan mo sundin kung ano yung pinapagawa niya. Kasi, part yun ng pagiging Academy. Si Miss Teng, kita namin sa mukha niya, sweet eh. Kahit medyo iba na yung tigil niya sa sarili niya.
ano pa rin yung sweetness. Kaya medyo hindi rin kami masyadong na-tense. Hindi ko maanak ka ng chairman, pwede mo na gawin yon, no? Huwag kang masyadong maigpit. Medyo nalulungkot ako. Nag-stand out sa akin, si Elle kasi, nung nag-try na actually kahit pag magsasalita, hindi siya nahiya eh. Very vocal si Elle. May promise si Elle. Sa boys, nakakapag-vary na rin si Rocky. Marunong siyang bumali ng boses. Actually, si Joseph din. May promise din si Joseph. Si Elle, as in, isa lang yung character niya, pero ang dami na niyang nagagawa. Bata siya, tapos yung older Yuki na, and then yung mga reactions na binibigay niya. Tapos si Rocky, ang dami niyang naging character. Yung vampire, nakakagulat. Biglang nag-roar si Rocky. Sobrang nagulat kami dun. Naliligaw ka ba? Multing bata. Bilis po nilang po-make up. Isang bato lang po sa kanila. Kuha na po agad. Si Luigi, although aminado naman siya nung na-overpower siya nung sinasabi niyang weakness na kinakabahan siya. Kasi hindi siya palasalita eh. Determined siya na sumunod at mag-isip kung paano niya lalabanan yung struggle niya. Lagi kong sinasabi, don't forget yung characterization kasi that's the key. Maging good listener. Kasi sabi ko, kapag hindi ka magaling na listener, magiging you will be parang less communicator. Ayun naman pala eh. It's all about characterization. That's right. And grabe ganun pala yun. It's actually my first time to see an actual dubbing session. And it's not easy. Ang hirap-hirap maging dubber, Mikoy. As in, grabe, ang hirap ng training, ang preparation. Kaya importante na natitrain tayo ng maayos. Yeah, ma-experience ko nga yun. Oo. Basta makikinig ka sa mga mentors natin. Yes, at kayo rin, mga ka-hero. Sama-sama tayong matututo at maliliwanagan sa mundo ng dubbing. Kaya tutok lang at subaybay ng ating mga Academers only here on Dubbing Academy on My Hero Nation Season 4! Season 4!